Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa isa na namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Okay, tatlo po ang topics natin ngayon, ngayong araw. Ayan, galit na naman si PBBM. Bumisita siya sa Tuba Benguet. Nakita niya yung ano daw, useless na proyekto. 264 million pa naman ang halaga. Pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawang topic natin, dapat, wag paligtasin si Bongo. Nagkukunwari si Bongo, wala daw siyang alam sa mga flood control projects na yun. Sino namang maniniwala niyan? Dapat na panagutin siya. Yan, pag-usapan natin yan. Ang huling topic natin, tungkol sa ICC. Tuloy na ang September 23 confirmation of charges hearing kay Duterte. Ngayon, handa na rin ang mga biktima. Mahigit 300 na mga pamilya ng biktima ang nag-apply na sa ICC. Handa silang umattend kung kailangan sila sa September 23. Yan ang ating mga topics, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, galit na naman si PBBM, ano? Galit na naman si PBBM sa pagkakataong ito, binisita niya ang isang rock shed project at alam niyo kung magkanong halaga, 264 million pesos. At kitang-kita naman talaga, sabi nga ni PBBM, useless, walang silbi ito. Sayang ng pera dito. Kung makikita mo naman talaga yung structural nito, wala. Imagine niyo linagay yung proyekto sa tabi ng bundok, naguguho. Wala. Pag gumuho yung lupa galing sa taas, babagsakan yung ginawang proyekto na yon, dala sa ilog. So, parang nagtapon ng 264 million. Kaya tama si PBBM, useless. Kaya lang, ang tanong, mayroon pa ba na bang mananagot diyan? Sana may managot ng politiko at na mga opisyal ng gobyerno diyan. Hindi lang kontraktor. Kontraktor na lang lagi eh. Dapat naman talaga mapanagot ang kontraktor, pero yung politiko na nasa likod niyan, yung congressman, kung congressman o senador o sino man, yun dapat managot. Yun ang hinahanap ng taong bayan. O yan, mga kabunyog, palalimin natin yung pagbisita ni PBBM sa Tuba Benguet. May isang malaking proyekto doon sa Tuba Benguet. Hindi natin alam kung kanino yan. Pero mayroong sideline ng balita. Ang congressman ng Benguet, si Eric Yap, wala nung pagbisita ni PBBM doon. Wala siya doon. Hindi sumipot. Alam naman natin si Eric Yap, dating House Appropriations Committee chair yan. Mataas ang katungkulan niyan. Bago si Saldico, siya muna. Si Eric Yap, ang House Appropriations Committee chair nung panahon ni Duterte. Yun. Ngayon, kanino bang project yun? Yung controversial na yun na rock shed project. Hindi mo maintindihan anong gamit ba nun. Pero linagay siya sa tabi ng bundok na yung taas niya ay gumuguhong lupa. Yung rock shed na yon, kapag natabunan ng lupa, guho sa baba. O di wala ring silbi. Tama si PBBM, useless. Useless na proyekto yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ganun lang ba? Sasapat na lang ba yun? Alam natin, useless nga. Bakit? Nang dinidesign pa lang ba ang proyektong yon? Nang pinaplano pa lang ba yun? Hindi nila nakikita na useless yun? Na hindi kakayanin yun, yung posisyon na yun na nasa slope ng napakaanong slope ng bundok na may guguhong lupa. Hindi ba nakita yan ng mga engineer? Anong klaseng mga engineer yan? Pananagutan yan ng DPWH engineers. Hindi ba sila marunong sa ganyan? Kahit ordinaryong tao, makikita yun. At yun namang congressman o senador o sino mang politiko na nag-propose ng proyekto na yan at naghanap ng pundo dyan. Hindi niya ba nakikita yun? Na ganun useless talaga yung project na yun? Dapat managot yun. Managot lahat yun. Yung official ng DPWH, yung politikong nagpundo niyan, proponent niyan, at saka yung kontraktor. Yun. Tama yun. Magalit ka, PBBM, pero may gusto nang makita ang tao. Gusto nang makita ng tao yung after niya na makita niyang useless. At grabe, nakakangit-ngit ang galit diyan sa ginawa na yan. Ano na? So what now? Yun, napa-English tuloy tayo. What now? Ano na? Ang kailangan ng makita ng tao, action eh. Action, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pwede na yung galit lang. Galit na ang tao, galit ka na rin PBBM. Pero ang kailangan nating makita, ano na ngayon? Sabi mo, economic sabotage ang ginagawa na yan.
O di dapat may makasuhan na ng economic sabotage o kaya may masuspend na. Kahit man lang ngayon, preventive suspension. Preventive suspension ng mga officials na involved yan. At habang may preventive suspension, nag-iimbestiga na ang ombudsman. O, yan yung yan yung mga dapat nang mangyari diyan. Galit na raw si PBBM. Okay, galit na rin ang taong bayan. Pero ang tanong, sino ang mananagot diyan? Yung kontraktor? Sawa na ang tao sa kontraktor. Ang daling panagutin ng kontraktor niyan. Ang hinahanap ng tao para masuklian yung galit ng bayan, ng taong bayan, politiko. Yun ang hinahanap ng mga tao. May mapanagot na politiko. Yan ang hinihintay ng taong bayan, PBBM. Kapag nagawa mo diyan, ang tinding legacy niyan. Ang tinding legacy mo niyan sa bayan. Ikaw lang ang kung si Duterte ang pinagmamalaki niyang legacy niya, yung anti-drug war niya, na wala naman, ang dami lang pinatay na tao. Ito yung pinakamagandang legacy mo na magagawa mo. Pero kailangan may makita na ang tao. May makita na. Yan ang hinihintay. Okay? Pagbigyan natin si PBBM ng ilang pampanahon. Bigay natin sa kanya yung benefit of the doubt na may gagawin siya, may plano siya. Maganda nga. May mabanggit na siyang mga politikong involved dyan. Yan, bibilib talaga ang tao sa kanya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito isa pa. Si Bongo, si Bongo, senador na naman ngayon, pangalawang termino na. Naghuhugas kamay. Ano daw siya? Legislator daw siya. Senator daw siya. Wala daw siyang pakialam sa mga proyekto na yan. Hindi niya raw trabaho yan. Kaya yung mga sinasabi daw na involved siya dyan, nag-impluwensya siya para sa kanyang pamilya, hindi raw totoo yan. Maniniwala ba kayo doon? Maniniwala mo kayo doon? Senador ka, sasabihin mo wala kang hindi ka man lang nag-impluwensya, hindi ka tumulong sa pamilya mo. Yung ama mo may malaking construction company, CLTG, sa pangalan mo pa ang initial, Christopher Lawrence Tisorugo. Yung half-brother mo may malaking construction company, Alfrego Builders. Dalawang malalaking construction companies ng pamilya mo. Ang mga nakukuha nilang proyekto, ang lalaking pondo, tapos sasabihin mo wala ka man lang papel doon. Sinong niluloko mo, Bongo? Lukuhin mong lilong mo. Wag ang mamamayang Pilipino. Kunwari ka na hindi ka interesado dyan, ang kanya daw na trabaho, serbisyo, kalusugan, yun daw ang kanyang proyekto. Ay, maniwala dyan. Kunwari lang yan ang project mo. Pero, syempre, kasabay niyan, yung mga infra, flood control, at iba pa, kumikita kayo dyan ng pamilya nyo. Yan yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa kainitan kasi ngayon ng mga proyektong ito sa flood control na siyang pinag-uusapan ngayon ng bayan, si Bongo syempre, yung usual na Bongo, yung ugaling Bongo, na akala mo inosente, hindi sangkot sa kung anuman, doon sa war on drugs ni Duterte na mga patayan, ang palusot ni Bongo, hindi siya involved doon, pero ang totoo, siya ang nagiging runner ni Duterte sa mga command niya, sa mga order niya, doon sa magsasagawa ng mga operation sa war on drugs. At kapag naisagawa na yung krimen, naabot na yung quota, nagawa na yung target, sinong magbibigay ng reward? Si Bongo. Maraming mga testigo niyan. Kaya lang sinasabi ni Bongo, wala akong alam sa mga yan. Hindi ako sangkot diyan sa mga drug war na yan. Kuy alalay lamang ng presidente, maniwala naman tayo. Lahat ng mga appointments noon na pumapasok sa Malacanang, dumadaan kay Bongo. Ganyan ka makapangyarihan si Bongo. Kaya lang, sa mukha niya, akala mo ignorante, akala mo inosente. At ang kanyang pinukusan para matabunan, para hindi siya madamay dun sa mga madugong war on drugs na mga patayan. Saan siya linagay? Malasakit. Malasakit centers. Yun ang binigay sa kanya ni Duterte. Ito Bongo, ang mo, malasakit center. Dito ka sisikat sa tao. Kasi ang makikita sa iyo ng tao, mabait ka, mapagmalasakit, yun. Ito na lang ang pukusan mo. Yun. 'Di ba? Yun nga. At naging effective ang impresyon ng tao kay Bongo, mapagmalasakit. Pero yung kanyang
mga mga transaksyon sa gobyerno na malalaking pera ang kinita, wala, hindi 'yun masyadong nakita. Kasi ang imahen nga ni Bongo, yung malasakit centers 'yun. At ngayon naman na senador siya, mainit na issue yung mga flood control projects, dumidistansya na naman si Bongo. Parang si Villanueva, 'di ba? Kaagad-agad nagsabi, "Secretary, wala ba ako nag-lobby ba ako sa inyo? Humingi ba ako sa inyo ng projects?" Akala mo hindi hindi wala siyang kilala sa DPWH, akala mo wala siyang impluwensya sa DPWH. Si Villanueva. Ngayon nagkakalat ngayon, lumalabas ngayon na yung controversial na flood control king ng Bulacan na si District Engineer, dating District Engineer Henry Alcantara ay close pala sila, BFF pala sila. Ang daming pictures nagpapatunay, ang daming events magkasama sila. Ngayon, pero naghuhugas kamay yan si Villanueva kasi nga mainit yung issue eh. Mainit yung issue. So ayaw nilang ma-associate yan sa mga flood control na yan. Pero kung nang hindi mainit yung mga issue na yan sa flood control, pinagmamalaki nila kanila yan, kanila to, silang lumakad yan, yung pondo na yan, silang gumawa ng paraan yan. Ngayon, panay sila naghuhugas kamay lahat. Itong si Bongo naghuhugas kamay din. Naghuhugas kamay din. Hindi daw siya dyan. Legislator daw siya. Mambabatas siya. Senador siya. Hindi niya raw gawain yan. Maniwala naman kayo. Yung Alfredo lang yung Alfredo, yung sa half-brother niya. 2023-2024, hindi na yan panahon ni Duterte, panahon na ni Marcos yan. 2023-2024, 320 million. Sa Davao lang yon. Davao City, flood control lang yon. Hindi pa kasama doon yung ibang projects, road concreting, paggawa ng mga tulay. Hindi. Yung flood control lang yun. Yun, si Bongo. And yet, ang lakas ng loob magsabing hindi siya involved dyan. Hindi siya involved dyan. Ganyan naman sasabihin nila, wala akong papel. Sino naman maniniwala niyan? Sino naman maniniwala niyan sa kalakaran sa Pilipinas? Pag nasa gobyerno ka, hindi mo man lang hindi ka nag-impluwensya na yung magulang mo na may malaking construction company, hindi mo tutulungan mabigyan ng proyekto? Mabuti kung sa Pilipinas ang ginagawa talaga ng mga senador at mga kongresista ay paggawa ng batas. Hindi. Sila ang lumalakad ng mga proyekto na yan. Alam naman natin yan. Sila ang mga proponents niyan. Kaya nga nagkakagulo sa Kongreso pera ang pinagkakaguluhan mga proyekto nag-aagawan sila Kaya nga may insertions Kaya nga doon sa 142.7 billion ni nakuha ni Chis Escudero, may nakalagay doon 3 billion for Senator Bongo. May nakalagay na nga doon, may ebidensya na for Senator Bongo, 3 billion. Tapos ngayon magsasabi pa. Okay, sabihin pa nating malasakit centers daw yon ang nandun. Pero, ngayon, nagrereklamo nga si Amy Marcos. Galit si Amy Marcos. Bakit daw hinuhold yung mga proyekto ng oposisyon, ng mga kasamahan niya, ibig sabihin yung mga pro-Duterte. Sila Bongo yun. Hinuhold daw ng Malacanang. Sabi naman ng Malacanang, hinuhold namin yan. 60 to 80 billion yan na pundo. Pero insertions yan. Insertions yan. Di ibig sabihin, may insertions sila Bongo. Hinuhold ng Malacanang ngayon. Nagkakagulo sila. Di ba? Yan yung malinaw dyan. Kaya itong issue kay Bongo na ano daw siya, hindi daw siya involved, wala tayong maniwala dyan. Tayo magpapaloko dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi totoo yan. Sino namang maniniwala dyan? Senador ka, napakamakapangyarihan mo, tapos wala kang hindi ka man lang nag-impluwensya na mabigyan ng proyekto ang ang kapatid mo, half-brother mo, Alfredo. Go pa naman ang pangalan ng Alfredo. Alfredo Builders. Nakakuha nga ng 329 million noong 2023 to 2024, 329 million. Sasabihin mo hindi ka doon? Tapos yung father niya may kumpanya, construction company, CLTG. Hindi rin siya nag-impluwensya doon. Maniwala naman sa inyo. Ay, wag nyo nga. Tell it to the Marines, Bongo. Wag kami ang inyong pinaglulok. Ito mga kabunyog, mga kababayan, handa na sa laban ang pamilya ng mga biktima. 300 na pamilya ng mga biktima ang nag-apply na sa sa ICC Registry Office
Nag-submit na sila ng mga requirements, application para makaparticipate sila sa hearing sa September, sa hearing sa September ano, 23. Nitong September 23 may confirmation of charges hearing. At naghayag sila na handa silang umattend do'n. Salamat na lang at itong mga pamilyang ito ng biktima ng drug war ni Duterte hindi pinanghihinaan. Hanggang ngayon lumalaban kahit ang tagal na ng paghahanap nila ng hustisya. Pero at least kasi dito nakakita sila ng posibilidad na mabigyan ng hustisya ang mga kapamilya nilang naging biktima ng war on drugs ni Duterte. At least dito may nakita sila sa ICC kaya nagko-cooperate sila. Kahit ang tagal ng tagal na ng pangyayari, hmm, ng drug war ni Duterte pero ngayon hindi sila na at least ang iba diyan kasi wag na tayo diyan, tama na 'yan, wag na tayong makialam. Hindi, buhay pa rin sila ang kanilang na paghahangad ng hustisya sa kanilang mga pamilyang naging biktima ng drug war ni Duterte. Ayan. O yan, ano yan mga kabunyog, balita ngayon na may 300 na mga applicants. Bakit 300 lang? Hindi naman kasi pwede. Ang inaamin ng mga pulis na naging biktima ng napatay sa war on drugs ay 7,000, 6,000 to 7,000. Yan yung recorded ng pulis na inaamin nila. Pero ayon sa mga human rights groups, abuti ng 25,000 to 35,000, ganun karami. Ngayon, hindi naman pwedeng lahat yun mag-appear, hindi naman. Pumili lang ng pamilya ng mga biktima na talagang ipipresent doon sa hearing. Kaya nag-apply na ngayon yung mga pamilya ng biktima. Mahigit mga 300 na ngayon ang nag-submit ng application. At pag na-approvean ito ng ICC registry kasi sinubmit na sa pre-trial chamber, ito yung ipipresent ng mga biktima. Pag na-present itong mga biktimang ito na yung ito na yung parang sampling lang ito. Itong 300 na ito na pamilya ng mga biktima na mag-narrate, maglalahad, magsasalaysay ng kanilang pinagdaanan. Ito na yung magpapakita na yung iba na kahit hindi makapagsalita doon sa ICC at hindi na maipipresent sa ICC, ito lang yung napili, itong 300, yan ay magpapakita na ng organisado, koordinado, sistematikong kampanya sa war on drugs ni Duterte. Yan na yung magre-represent doon sa 25,000 to 30,000. Kaya saludo tayo dito sa 300 na to na pamilya na kahit traumatic na balikan pa ang mga nangyari sa kanilang mga kapamilya. Traumatic yun sa kanila pero yun, tuloy sila sa laban. Handa sila ngayon na ituloy ang laban. Kaya grabe rin ang sakripisyo niyan ng mga pamilya na yan. Unang-una, babalikan na naman nila ang pinagdaanan ng kanilang mga kapamilya. Pangalawa, syempre nakasubmit yung mga pangalan nila doon. Nakasubmit yan, yung 300 na yan. Malalaman yan ng abogado ni Duterte at malalaman yan ng kampo ni Duterte at pwede nilang gawan yan ng pressure, pwedeng takutin. Kaya yun, yung iba niyan natatakot. Ayaw na nila, tama na yun, namatay ng aming kapamilya, wag na kami, anong gusto na namin, closure. At saka baka kami tukutin pa diyan, baka may gawan pa sa amin ng masama, yun. Pero hindi, itong 300 na ito ay naninindigan. Tuloy ang kanilang paglaban para sa kanilang mga kapamilyang naging biktima ng war on drugs. Hustisya ang pinaglalaban nila. Kaya itong 300 na to, hindi natin alam kung papapuntahin sa ICC or kung anumang paraan. Basta't ito yung inaccredit, ito yung in-screen ng registry office ng ICC na magre-represent sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. 300 ito. 300 ito. Kaya saludo tayo dito sa 300 na to na hanggang ngayon naninindigan. Alam nila na dahil nakakulong na si Duterte, pwede pa itong gumawa ng panghaharas, pananakot, posible pa silang bantaan para lang tumigil sila sa kanilang paglaban. Pero hindi. Naninindigan itong mga pamilyang ito ng biktima sa war on drugs ni Duterte. Ang pinaglalaban kasi nila, hindi lang naman yung kanilang aktual na kapamilya na naging biktima, kundi yung marami pang iba. Yung sinasabi ngang aabutin sa 25,000 to 30,000 na mga biktima ng war on drugs. Yun ang rine-represent nila dito. Yun ang kinakatawan nila dito. Kaya yung kanilang laban dito ay mahirap. Mahirap na laban yan kasi maaabala ka pa dyan.
Pangalawa, posible kang gawan ng masama, kutin, iharas. Pero hindi nga sila natatakot kasi ang ginagawa nila hindi lang para sa kapamilya nila kundi sa lahat ng mga naging biktima sa war on drugs ni Duterte. Yun ang kanilang ipinaglalaban, hustisya. Ah, kaya ngayon lang lumabas ito na mayroon 300 na nag-apply, nag-ano na, submit ng kanilang mga ano, at handang humarap kung ipapatawag. Handang magtestigo, maglahad ng kanilang pinagdaanan. Hindi sila natatakot. Ay, actually kaya matagal bago na-reveal yung nitong mga anong 'to, biktima para hindi nga ma-pressure na matakot. Kasi sa panahong ito na seryoso na yung laban, ah, ang kampo ni Duterte alam na nila kung sino mga testigo. Alam na nila kung sino yung mga nag-apply na mga biktima na willing na magtestigo. Pipilitin nila itong siraan, takutin, para panghinaan ng loob, para umatras. Ano ito, mahirap na laban itong pinagdadaanan nila. Pero salamat na lang at naninindigan sila. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. O ito po ang ating mga naging topics dito sa ating talakayan ngayon. Dito po sa Attorney Enzo Bunyog.